Kasi alam mo, alam naman natin, lumabas yung video ni Camille Villar, di ba, na nag-peace. Ganyan siya. Although, nasa alyansa pa rin siya, pero ang tapang nung ngali, talagang nag-feast time siya. So, ibig sabihin, talagang Duterte pa rin siya. Oh. Alam mo, mula nung lumabas na yon, ito nangyari. Ito obserbahan nyo lang, biglang sinisi si Cynthia Villar tungkol dun sa rice tarification law. Yun daw ang sanhi kung bakit nahihirapang ibaba yung 20 pesos. Oh. Isipin nyo to, after ito na mag-feast sign ni Camille Villar, yun ang mga lumabas. Pangalawa, bigla naman nagpatawag to si Congressman Hong Hang. Ang pangalan nun? Hong Hang ba yun? Sadali. Kong Hoon. Pasensya na. Si Congressman Kong Hoon nagpapatawag daw ng hearing para dito sa sinisisi naman niya yung prime water ni Manny Villar. Oh, kesa daw bad service, bigla naging bad service. Ang tagal-tagal na niyan. Bigla magpapatawag ng hearing sa kalagitnaan ng kampanya. Oh, tapos biglang lumabas naman itong Siokos order kuno na si Camille Villar daw namimigay. Siokos mula sa Comelec. Hindi, again we're not saying na hindi ho ito mali. Mali ho yun. Oh, pero ang tanong, ang dami-dami ho dyan. Talaga bang si Camille Villar lang ang nakita ninyo? Biglang all of a sudden, bigla ninyo nakita nung nag-fist bump lang siya? Sir naman, medyo konting delikadesa. Bigla na lang po kayong nagbago. Pangalawa, bakit itong si Abby Binay? Si Abby Binay, nung nangangampanya, di ba? Ikinampanya yung isang kongresista dyan sa may Embo-Embo, ang pangalan nun, yung malusog na na babae, nakalimutan ko na yung malusog na yun. Huwag na nating banggitin, baka iboto nyo pa. Huwag nyo iboboto yun. Yung malusog na babae na yun. Sabi ba naman ni Abby Binay ang congressman ng distrito ninyo, maraming pera yan. Maraming yan, blessing niya, galing sa Doon pa lang, ito si Abby Binay, inaakit na ang mga taga-distrito ng Embo-Embo na yan, doon sa kanilang Congressman Peralta ba yun? Tama, sorry. Siguro natin, baka mamaya, mali. hindi pala, iba pala. Embo, ayan Sino ba yung na yun? Yun. Eto. Medyo magulo kasi yung medyo dyan sa na yan sa hindi pala yan. Sa Taguig na kasi yan Ngayon ginugulo na naman ito ni ayan. Sino na nga ba yung basta wag na po tayong bumoto dyan ng yung distrito na kasama ni Abby Binay na yan. Kasi alam naman po natin na itong inaano ni Abby Binay na congressman dapat imbestigahan din, di ba? Imbestigahan dapat yan. Bakit ganyan yan? O mismong sa bibig nung isang tumatakbong senador, tila inaakit niya ng pera ang taong bayan. Tama po ba yun, Madam Abby Binay? Tama po ba yun, Comelec chairman, na itong si Abby Binay nang aakit ng mga butante sa pamamagitan ng sabi na kesyo itong congressman natin, mayaman yan, madaming pera yan. Kayo mga taga-Embo naman, mukha ba kayong pera? Hindi, ako nagtatanong lang mukha ba kayong pera at inaakit kayo ng pera? Kasi aakitin lang kayo ng pera kung mukha kayong pera. Gano'n lang naman kasimple yun. Di ba? Di ba? Anyway, eto, papakita ko sa inyo yung apaka-importante yun ito, yung reaction mismo, buong reaction ni VP Sara Duterte tungkol sa 20 pesos na bigas. Ma'am, in-announce ni DA Secretary na dito sa Visayas, sisimulan daw yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Sa Visayas daw po unahin yan. Ang reaction ninyo? Yan, di ba yan na yung sinasabi nila noon pa na hindi nila magawa hanggang ngayon?
dahil hindi nila alam kung paano gawin. At dahil sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin, pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. One last question. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Ay, grabe. Panghayop. Panghayop. Kanang ginatawag nila o ano sa bana siya sa murag lamaw? Maitim. Oo. Ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Oh, yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binebenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do you think out of the timing ng announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ano na yan? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko wala. Ayun, si Pami Zamora. Yun. Yung congressman na incumbent na sinasabing madami daw pera. Abay, sige, talaga. Akitin ninyo ng pera. Walang direksyon yung kanilang alyansa. Ma'am, tingin niyo related din sa survey because malaki yung binagsak ng survey. And analysts are saying na they need parang a carrot to lure in again the confidence. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? Andiyan ang butante. Merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas. So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka ma'am, i-ano na lang natin, i-reduce na lang natin doon sa mga sinasabi nila, 20 pesos per kilo na rice dito sa Visayas para namang hindi kami nagugutom doon sa Mindanao at hindi namin kailangan ng 20 pesos per kilo na rice kasi wala na silang magawa sa Mindanao, mami. Kahit anong gawin nila, hindi na talaga boboto. Yun yung sinasabi natin hindi na talaga boboto Pero ito masama. Hoy, mga taga-Luzon, walang importansya sa inyong gobyerno to. Mantakin mo? Since naloko na nila kayo, hanggang ngayon naloloko pa rin niya kayo, hindi na nila ibababa ang bigas sa Luzon. Ano to? Walang nagugutom sa Luzon? Yun ang tanong ko sa inyo. Walang nagugutom? Mga taga Mindanao kasi talagang ano na yan nagising na ho yan sa katotohanan na sila ay nabudol noong 2022. Kayo mga taga Luzon, hindi pa kayo magigising? Hindi pa ba kayo mamumulat? Tulog pa rin po ba kayo sa katotohanan na nabudol kayo noong 2022? Mantakin mo, Visayas na lang ngayon ng pakakainin ng 20 pesos na bigas. Tayo mga taga Luzon, ika nga. Huwag na kayong magkanin, pampataba lang daw yan. Dapat gano'n na lang sinabi mo, Aling Claire Kami, sa mga tao na kung ano-ano lang yung pinapaasa sa mga kababayan natin. Ayan, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa